Hi everyone! So for today's video, ipapasyal ko nga pala kayo dito sa isa sa pinakasikat at tinarayo ng mga turista dito sa Japan, yung Universal Studio Osaka. So yung mga hindi pa pala nakakapunta dito sa Universal Studio Osaka at yung mga gustong pumunta dito, panoorin nyo pala tong vlog ko. Bale, ipapakita ko nga pala muna sa inyo yung mga pinasyalan namin na lugar dito sa loob ng Osaka Studio at pati na rin yung mga rides na sinakyan namin. Bale, nandito na nga kami sa pinakaunang entrance ng Universal Studio Osaka at habang naglalakad nga ako dyan ay nagpakuha muna ako ng mga photos and videos sa mga kasama ko. Grabe, 8 AM pa nga lang dyan ng umaga pero napakarami na agad na tao yung meron dito or makikita ka. Mostly mga turista nga pala. Sobrang saya talaga namin at sobrang excited kami sumakay sa mga rides nung mga time na yan kahit ako medyo takot sumakay ng rides pero go lang ang person. Bago nga pala kami pumunta dun sa pinaka-entrance para bumili ng ticket ay pumunta muna kami dito sa may locker room para mag-iwan ng mga gamit namin. Bali magbabayad ka nga pala muna dyan ng 500 yen kung mag-iwan ka ng mga gamit dito sa locker kaya kami pinagsama-sama na lang namin yung mga gamit namin para hindi na kami masyadong kumastos. Pagkatapos nga namin iwanan yung mga gamit sa locker ay dumiretso na agad kami dito sa Universal Studio Globe. Grabe, sobrang ganda. Ang layo pa nga lang niya pero sobrang excited na ako ng mga time na yan. So habang tinutour ko nga pala kayo dito sa Universal Studio, habang nanonood kayo dyan, bibigyan ko lang kayo ng konting idea about dito sa Universal Studio Osaka, Japan. Medyo may pagkasimilarity nga pala siya doon sa Tokyo Disneyland na last time na pinuntahan ko pero yung pagkakaiba nga lang dito sa Universal Studio is more in performance or live performance or mga park yung makikita mo at meron din mga iba't ibang klase ng rides. And kung super fan and super idol nyo nga pala yung pinakasikat na movie na Harry Potter and Super Mario, dito kayo pumunta sa Universal Studio Japan. And aside from that, dito nyo nga rin pala makikita yung pinaka medyo nakakatakot para sa akin na rides which is yung Jurassic Park pero may thrill talaga siya as in super. At hindi lang yon, hindi lang pala Jurassic Park yung meron dito, meron ding Water World, Amenity Village, Universal Wonderland, Minion Park, The Wizarding World of Harry Potter, and Super Nintendo World. Yun nga pala yung pinakasikat dito sa Universal Studio Japan. So nandito na nga kami sa pinaka-second entrance para magbayad ng ticket ng 9,400 yen. So medyo mahal siya pero worth it naman. Well, actually, yung unlimited ticket nga pala yung binili namin dyan para pwede kami ditong bumalik anytime kapag gusto namin at kapag may free time kami, worth 2 lapad lang naman. Medyo pricey nga yung 2 lapad pero worth it naman at kapag pumunta kayo dito, sobrang mag-i-enjoy kayo kasi ang dami yung pwedeng puntahan. Hindi kasi talaga kasya yung buong isang araw kapag pumasyal ka dito sa Universal Studio kaya kailangan mo talagang bumalik para ma-experience mo na rin yung mga gusto mong mga rides. At habang naglalakad-lakad nga kami dyan ay nakita namin tong isa sa pinakasikat na movie na American Animated Fantasy na sina Shrek. And for sure, kilalang kilala nyo din yung mga character ng Shrek movie. Sobrang saya ng mga bata habang nagpe-perform yung mga to at nagpa-autograph na rin sila. Sobrang tuwa ko nga din ng mga time na yan kasi feeling ko nasa Tokyo Disneyland ulit ako at same lang talaga yung ambience at energy na meron dito sa Universal Studio. And finally, nakaisip na kami kung ano yung unang rides na pwede namin sakyan. So naisip nga namin sumakay muna sa Harry Potter rides with 3D effect. But before anything else, bago natin i-experience yung extraordinary adventure sa Harry Potter rides, ay tataan muna tayo dito sa Magical Realm of Wizarding World of Harry Potter. Pala, ito nga pala yung isa sa pinaka-favorite na area na gustong-gusto kong makita ulit dito sa Universal Studio. So while taking photos and videos, grabe, ramdam ko talaga yung energy ng pagka-Hogwarts Castle and Hogsmeade Village ng area na to. Grabe, sobrang ganda. And after a long walking, finally, naisip na rin namin na pumila dito sa Harry Potter rides. Grabe, sobrang haba ng pila ng mga time na yan. Pala, hindi nga lang pala yan isang linya na pila, kundi napakaraming ikot yung ginawa namin at napuntahan bago kami makasakay nitong Harry Potter rides. Almost 30 to 40 minutes nga pala yung inantay namin dyan bago kami nakasakay dito sa rides pero very worth it naman. And actually, before we took the rides, we have no idea kung ano ba talaga yung tunay na pakiramdam kapag nakasakay ka na dito sa 3D effect Harry Potter rides. Takot kasi talaga akong sumakay sa mga rides, mas lalo na sa mga extreme rides. Buti na nga lang may mga kasama ko kaya hindi ko talaga ramdam yung kaba. And finally, after a long waiting, nandito na nga kami sa Harry Potter rides at habang ini-experience namin to, ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung experience at kung ano yung meron dito. Panoorin nyo.
And finally, we're done taking the rides and experiencing the adventurous movie of Harry Potter 3D effect. Grabe, sobrang ganda niya at nakaka-amaze. Feeling ko nandun talaga ako sa movies na yon. Medyo may pagka-creepy nga siya at may thrill talaga siya sa dulo. Pero sobrang na-enjoy ko naman nung mga time na yun kasi may mga kasama akong kaibigan. And after the rides, nag-take na rin kami ng mga photos and videos nitong mga kasama ko bago kami umalis at nag-check na rin kami ng mga pang-souvenir para meron kaming memories. And I hope sana nag-enjoy rin kayo sa panonood nitong Harry Potter adventure na to at abangan nyo pala yung next video or part 2 nitong video na to, which is Adventuring USA or Universal Osaka Studio. Hanggang dito na lang muna. Bye!